tara, road trip tayo ng mabilis. Sobrang excited namin guys kasi ngayong araw namin kukunin yung aquarium. May nabili nga kaming aquarium online na second hand lang. Pero mura lang namin nabili kaya kahit medyo malayo talaga namang sinunggaban na namin. 3 hours ang biyahe papunta ron. Pero hindi naman ako naboring kasi nga napakaganda ng lugar na aming dinadaanan. Dito sa Norway ay napakaraming tunnels. Kaya naman kahit saan sulok ka magpunta dito ay meron ka talagang madadaanan. Pero dito sa lugar na pupuntahan namin ay napaka-espesyal kasi pangkaraniwan sa tunnels ay dumadaan sa ilalim ng bundok. Pero itong lugar namin na pupuntahan ay parehas. Madadaanan namin ang tunnels na dumadaan sa ilalim ng bundok at ang tunnels na dumadaan sa ilalim ng dagat. Dito sa Norway ay meron silang 1,200 road tunnels at 37 doon ay subsea tunnels. Ang Norway ay isang bulubunduking bansa at ito ay binubuo ng napakaraming isla. Kaya naman ang paglagay ng mga tunnels dito ay napaka-practical na solusyon para sa mabilisang pagtawid sa mga kabundukan. At ang mga subsea tunnel naman dito ay nagkukonekta sa mga isla. Katulad na nga lang ng isang tunnels na dadaanan natin ngayon na nasa ilalim ng dagat. Kung iisipin mo ay parang nakakatakot dumaan dito, 'di ba? Pero huwag kayong mag-alala dahil ang mga contractor dito sa Norway hindi naman katulad sa Pinas. Hindi dito uso yung tapal-tapal lang. Ang haba nga pala ng tunnel na ito ay 5,645 meters. Medyo mahaba-haba din siya. At pag nandito ka sa loob, parang halos hindi mo naman mararamdaman na nasa ilalim ka ng dagat. Ang kakaiba mo lang na mararamdaman, parang barado yung tenga mo, parang nag-dive ka sa ilalim talaga ng dagat. Or yung pakiramdam na sumakay ka sa eroplano. 3 nga pala kaming magkukuha ng aquarium. So itong kasama namin, anak yan siya ng asawa ko. May kabigatan daw kasi yung aquarium namin kukunin kaya talagang kailangan natin ng power. Pagkalipas ng napakahaba naming biyahe guys, ayan sa wakas, nandito na kami, natagpuan na namin. Grabe itong lugar na ito, talagang liblib na lugar na siya. At eto na nga yung aquarium na aming nabili. Sobrang laki ng aquarium na ito dahil ito ay 800 liters. Aba, parang kahit si Kalbo, pwedeng mag-swimming dyan sa loob. Sobrang excited na talaga siya guys. Ang asawa ko noon pa man, mahilig na talaga siya sa mga isda. Nung una dating ko nga dito sa Norway, meron siya dating 3 malalaking aquarium. At kinailangan lang namin ibenta dahil lumipat kami ng bahay. So ngayon, excited siya kasi sa wakas, magkakaroon na ulit siya ng aquarium. Sa sobrang bigat ay pahirapan kaming naisakay sa sasakyan. At ngayon naman guys, pauwi na kami. So medyo mahaba-haba na naman ang aming biyahe. Kaya yan, pagdating namin sa bahay, gabi na. Pero kahit gabi na, sa sobrang excited niya, naku, nagsimula na rin siya magbutingting. Gusto na nga daw niyang masubukan kung walang tagas itong aquarium na ito at kung gumagana daw yung filter. Natuwa naman siya kasi lahat naman daw ay okay. Kaya agad-agad, bumili na siya ng buhangin, naglinis na siya ng buhangin. Ito yung ilalagay namin sa aquarium. O diba? Basta gusto niya talaga yung ginagawa niya kahit hindi mo na siya utusan. At kinabukasan naman, ayan, nag-ready na siya. Isi-set up na daw niya itong aquarium na ito. Nagdebate pa nga kami kasi ang gusto ko talaga malalaking isda. Yung mapapakinabangan ko. Alam mo yung maiprito ko pag nagutom ako. Pero siya naman ang gusto niya yung maliliit na isda. Gusto daw niya madaming maliliit na isda. Pero syempre, dahil siya naman ang maglilinis nitong aquarium na ito, siya na lang ang susundin ko. Kinagabihan, sinamahan ko na siya. Mangunguha daw siya ng mga kahoy-kahoy na panglagay sa aquarium. At saka kukuha na rin daw siya ng mga ilang bato. Dito nga kami naghanap sa tabing ilog at medyo madalang ang aming nakikita. Marami kaming nakikita kaya lang mga bulok na kahoy. Sobrang mahal din kasi guys nitong mga ganitong kahoy na panglagay sa aquarium pag bibili ka sa tindahan. Kaya sabi niya maghanap-hanap na lang daw kami kasi baka mayroon kaming matsambahan na medyo maganda. So ayan, lahat na makita namin, dinala na namin kasi mamimili na lang kami pagdating sa bahay kung ano yung pwede namin gamitin. Tapos yung hindi namin mapili, diretso pang gatong na lang. 4:00 pa lang ng hapon dito guys, pero sobrang bilis talagang dumilim dito sa Norway pag ganitong malapit na mag-winter. Parang wala pa nga kaming 30 minutes naglalakad dito, gabi na. Kinailangan ko na mag-flashlight. Pag ganito talaga mag-winter na, 5:00 pa lang guys, sobrang dilim na ng paligid. At pagkatapos nga namin manguha ng bato dito at ng mga kahoy-kahoy, bukas naman pupunta naman kami sa auction ng mga isda at mga halaman. Pupunta kami ngayon sa auction. Auction ng mga isda. Ready ka na? Ito daw ang bibilhin daw nito ni Tir. Ano mga bibilhin mo? Whale? A crocodile. Crocodile. Fish nga lang eh. Crocodile. Fish lang. Or a shark. Shark. Baby shark. Baby shark. Na. Nako, mukha ito mag-uuwi ng mga A Seiko cheap brand. Magtingin na tayo ng fish doon kung anong mabibili nating fish. Oh,
fish. Okay, come here. Serious, I wanna release a second fish brand. I can find this anywhere. 60. 60? Done? Huh? Sånn, ja. 50. Ja, den er fin. Bare ta den. Den er ikke? Suotan ng isda. Liker du den til? Ja, vi har det. Ok. Vi tenkte. Ikke? Nanti po. Ano akin na siya? Oi, kul! Samme? Men hvorfor det er sånn? Kom og se, kom og se. Rar. Pappa, skal vi ha sånn? No. Det er en gutt. Den er veldig colorful. Det er noe bud på 390. Vi har bud der. 390, 70, 80, 90. Det er minstepris 50 kroner. Men vi har sånn allerede, ikke sant, pappa? 60, 70, 80, 90, 100, 110. $155, 70 kroner. 50, 60, så for 120. Solgt. 50, 60, 70, 80, Ja. 370. så for 350. 160, 170, 180, 190, 200, 210. Ang daming nabili ni Aminata na isda. Ubos ang pida.